Magandang umaga ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong apat palaho na mga barko ng China, mga ano yan battleships, ay pinasok po ang Palawan. Ah. Ngayon, ang sinasabi nila diyan sa insidente na yan, eh, ano daw yan, nakiraan lang naman daw. No? Ano nga yung tawag nila doon? Innocent passage. Yan. Eh, ang tanong ko nga, totoo ba talaga na innocent passage lang 'yan, 'di ba? Oh, pero pakinggan muna natin 'tong balita. 'Yan, Grabe laki ng angkor. okey. So 'yun pong barko na nakikita natin kanina 'no, dito, 'yan ho 'yun. Ang sinasabi diyan, 'yan daw po ay ano, isang, destroyer Dalian 105 na recently daw po ay dumaan diyan sa Balabac Island, 'no. Pero 'yan daw ay galing sa Malaysia, sa Kota Kinabalu Port. Uy, bakit galing doon? Ano, namasyal, nag-TikTok, gano'n, 'di ba? So, ang ginawa po diyan ng ating mga otoridad, sabi nila ay ni-radio challenge daw nila yung, apat na barko na 'yan. Pero responsive naman, sumasagot naman daw yung apat. Oh, sabi ko nga, "Ano ba tinanong niyo? Ano ba sinabi niyo?" Kasi nasa municipal waters na yung apat na barko na 'yan. Ngayon, pag-usapan natin itong sinasabi nila na yan daw mga barko na yan ay dumaan diyan, pero tinatawag nga po na innocent passage, which is legitimate under international law, 'di ba? Wala ka namang gagawing masama, eh. Dumaan ka lang, nakiraan ka lang. Puwede naman 'yun, 'di ba? Pero ang tanong, wala na bang ibang puwedeng daanan, 'di ba? Oo. Kasi ang pupuntahan po nito mga kababayan, dito po ang pupuntahan niya 'no. So this is the Onok Island, diyan sa Balabac. Sa pagitan daw ng dalawang isla nakita 'yan, diyan sa sa Onok Island, okay. Let's analyze this. So, ang destination po nila ay dito. So, dito po sa Balabac, nandito po ang EDCA site, okay. Nandiyan. Ang kanyang pupuntahan ay eto po, ang Mischief Reef na nasa kabilang panig lang ng Ayungin Shoal, okay. Ngayon, eto, sabi ko nga pumunta sila rito, dumaan sila diyan. Eh, alam niyo naman ho na meron tayong, EDCA site diyan sa Balabac Island. Tapos doon sila dumaan sa pagitan. Anong ibig sabihin nun? Is it really an innocent passage or sine-survey nila tayo, 'di ba? In case na tayo ay, pasukin nila, in case na nagkaroon ng problema, 'di ba? Posible na tayo po ay sine-survey na nila. Oh, parang panahon nung Hapon, eh. Dati sabi ni papa na meron kaming, kapitbahay na hindi namin alam naming, Hapon pero hindi namin alam na ito pala ay opisyal. Noong pumutok ang giyera, nagulat daw sila na wala ng 2 buwan. Nung bumalik may mga kasama na, mga sundalo. Iyon pala mataas na opisyal pala dun. At dahil naging kapitbahay nila at kaibigan, nakakakuwentuhan nila, marunong na salitang, Bicol saka Camarines Sur, oo, yung Hapon at doon din siya na-assign. At doon nila nalaman na siya pala yung mataas na opisyal ng Japanese Imperial Army. So gano'n. At mayroong advance team, ika nga, pang-espiya. Again, ang dinaanan po niyan ay ito. Andito ang
EDCA. EDCA sites. Okay. Now, yan ho yung mga barko, mga klase ng mga barko na dumaan. Mga battleship talaga. Okay? Now, sinasabi, galing daw po dito sa Kota Kinabalu. Yan. So, galing dito sa Kota Kinabalu, tingnan nyo ha, kung sila po ay papunta dito sa Mischief Reef, edi dapat diretso na lang dito. Tama? Dapat diretso. Bakit dumaan dito? Ano, magchichicks? Pati pa sila dumiretso ng Batarasa. Diba? At happy-happy. Bakit kailangan pa nilang dumaan dyan? Yan ba ay talagang daanan ng mga barko? Diba? Bakit pa sila dumaan dito? Ano to? Ang lakas naman ng loob nilang gawin yan. Ang lakas naman ng loob nila na ito ho naman kasi ay pambabastos. For me, this is not innocent passage. Isipin mo yung kanilang kiniklaim na 9-dash line o 10-dash line ay dito. Diyan. Okay, diyan banda. Aba, kasi mapaganon yan eh. Oh, paganyan. Pero pinasok nila tayo sa kaloob-looban. So if they have business whatsoever dyan sa Kota Kinabalu, dito, wala tayong pakialam. Pero, hindi sila dapat dito dadaan. Dapat nirespeto nila ang soberanya natin, nagpaalam sila sa maritime. Di ba? Kasi nga, ulitin ko lang, dapat ang daan nila diretso rito. Papunta ng, papunta rito. Yan sa Mischief Reef. Ayan, this is the Ayungin Shoal. Diba? Ito yung Skoda, ito yung Ayungin, ito ang pupuntahan niya dapat. Diba? Bakit dumaan pa ron? So maliwanag po, ang paniwala ko dito, tong mga kolokoy na ito, sinusurvey po tayo. Sinusurvey, ito pong topography nitong isla na yan. Ang tanong, dyan lang ba talaga sila nagpunta? Diba? Marami yung kasi pwedeng tanong na pwedeng mabuo dyan eh. Dyan lang ba talaga sila nagpunta? Hindi ba sila gumawi pa dito sa may papunta ng eastern side natin, sa East Philippine Sea? Bakit ko natanong to? Unang-una, namataan na lang sila dyan na papalabas. So, there's a possibility na baka dito pa sila dumaan sa gitna pa ng Pilipinas sa mga sa Kabisayaan. Baka galing ng Pacific Ocean o dumaan talaga diyan para pumunta doon. 'Di ba? Para saan? Kasi kung maalala niyo ho, previously, 'di ba, pumupunta-punta sila diyan sa Pacific Ocean. Nagsasagawa sila ng survey, 'di ba? May mga hinuhulog sila. Ano 'yun? Ito bang mga hinuhulog nila doon, hindi ba ito mga bomba? Na yung nakasuspend sa tas may kadena sa ilalim na pag nasagi ng mga submarine, di kaboom. Pag nadaanan ng barko, di kaboom. 'Di ba? Ito ba ay nakatago sa ilalim ng dagat? Tapos may time na pagkailangan na remotely ma-access nila para 'di ba umangat at magamit nila pang ambush sa mga tropa ng mga Amerikano na susuporta sa Taiwan oras na inatake nila ang Taiwan. 'Di ba? Dapat yung mga ganyan, iniisip na yan eh ng ating sandatahang lakas na yung lahat ng mga ganyang possibility. Again, dapat do not underestimate your aggressor or your enemy. At tigilan na natin ang paniniwala na tayo ay kaibigan ng China. China never treated the Philippines as friend. Yun lang yung maliwanag doon. Nakikipagmabutihan sila sa atin pero may kapalit. Kung hindi, ito po kasing interest nila diyan sa West Philippine Sea. Tingnan nyo kung pakikipagmabutihan lang, tinuturing tayo na kaibigan, bakit hindi nila gawin yung ginawa nila noong 1951,
diyan po sa may North Vietnam, 'di ba? Kaya yung 9 dash line na yan ay naging 9, originally 11 yan. Yan ay give up nila yung dalawang guhit mula sa 11. Yun po guhit na yun nandun sa Gulf of Tonkin sa pagitan ng Hainan Island at saka nitong Vietnam. Teka, eto, okay? So meron ditong dalawang guhit. Diyan. Ito yung Gulf of Tonkin. This is China. So ang claim dati ng China, amin ito. Amin yan. Nung nakita nila na etong Hanoi, etong North Vietnam, this is South, ay nagkakasundo sila, give up nila to, nag-usap sila. Hati na lang tayo rito sa dagat. Kaya naging 9 dash line. Kung tayo tinuturing nilang kaibigan, dahil lalo na't kailangan nila tayo rito sa Pacific, 'di ba? Bakit hindi nila tayo ituring na isa sa may karapatan diyan? Sa ilalim ng UNCLOS. Kasi kung patandaan ng claim, ang claim po nila sometime around 1935. Ang claim nila yung 9 dash line na inimbento ng 11 dash line na inimbento ng Taiwan nung sila pa yung nasa mainland. 'Di ba? Pero wala po itong backup na historical basis. Hindi katulad rito sa Vietnam na may backup sila na historical basis na itong Paracel Island at saka itong mga isla na ito rito ay tinuturing noon na bahagi ng teritoryo ng France. Kasi ito pong France ang France ang naging colonizer ng Vietnam. Kaya nung palayain ng Vietnam, kasama ito sa ibinigay sa kanila. Kaya yan ang kanilang basis. Ang China walang ganun. Nung kinontrol ng Hapon itong Spratly Islands, noong World War II, inabandon na nila, kasing totally abandonment ang ginawa nila. Kaya kumbaga, kanya-kanya na tayo dampot-dampot dyan. Di ba? So, maliwanag, ang ginawa rito na pagdaan dito ng apat na barko na yan, sa akin pong paniniwala ay pag-survey ito dito sa Balabac Island, paano nila itong dudurugin kasi gawain nila na i-survey, pag-aralan, paano nilang dudurugin ang kalaban nila. At yan po ang dapat na pinipigilan natin. Kapag military vessel, hindi ka pa namin ka-like-minded, ika nga, hindi ka pwedeng dumaan dito. Pwede naman yun eh. 'Di ba? Teritoryo natin 'to. Pwede nating piliin kung sino ang dadaan dito. Oh, hindi naman 'yan pambubuli, pag-iingat lang po ang tawag doon. 'Di ba? Isipin mo, Kota Kinabalu nandito, dadaan dito. Ano 'yun? Tapos lalarga ka pa ganun. Tatapon ka ng krudo, 'di ba? So may purpose ito. Oh, maaaring pati itong paligid na 'to sino-survey nila na pagka nagkaroon na ng gulo at sumali ang Malaysia, hindi sumuporta sa amin etong Sabah, 'di ba? Pupwestuhan namin. Kasi pagka nakuha namin ito, madali na naming makukuha ang Luzon. Tutulungan kami ni Duterte, tsaka ni Alvarez. Ipapangako namin ang Mindanao Republic. Oh. Tapos dito, madadali na namin etong EDCA site dito sa Balabac. 'Di ba? Madali na ang access sa parting Kabisayaan. Kasi meron pang isang EDCA site doon. Tapos makukuha na nila hanggang dito sa may Pacific Ocean. Di tagus-tagusan na lang nila tayo. 'Di ba? Yan ho, kailangan pinaghahandaan yan, kailangan pinag-iingatan ito ng ating sandatahan. Hindi yung parang baliwala lang. Nakontento lang po sila doon sa sinabi na nakiraan lang kami. Innocent passage. Anak putya, ano kayo, naligaw? Kalokohan. Hindi totoo yan. Okay? My God. Right, so iwan muna natin yan.